si Donald Trump na kumakalat online kung saan kasama niya ang mga aliens. At kahit sabihin mong AI generated lang ito, ang tanong bakit niya pinupost? Alam naman natin na hindi ordinaryong tao si Donald Trump. Siya ang presidente ng Amerika at ang pinakamakapangyarihang political figures sa buong mundo ngayon. Kilala siya na nagpo-promote ng kapayapaan sa buong mundo ngayon at isa nga sa sikat nga dito yung Abraham Accord sa Middle East. Kaya anumang bagay na manggagaling sa kanya, automatic pinapansin ng mundo. At ngayon, bakit parang biglang normal na lang ang alien topic? Dati kasi kapag sinabi mong aliens, parang baliw agad ang tingin sa'yo. Pero ngayon, gobyerno na mismo ang naglalabas ng UFO files. Sa mainstream media na nanggagaling ang usapang ito. Sa mga presidents o politicians na nagbibiro o nagpo-post tungkol dito, parang unting-unting ginagawa ng normal sa isip ng tao. Kasi bakit parang sunod-sunod ngayon ang tulak tungkol sa alien topic? May movies, news, UFO files, AI images, mga discussion tungkol sa other beings. Tapos ngayon pati mga political leaders involved na rin. At hindi lang yan, kamakailan lamang may mga usapan tungkol sa di umano'y secret meetings ng ilang pastors tungkol sa UFO phenomenon at ang posibleng epekto nito sa pananampalataya ng tao kapag dumating ang rapture. Well, ang tanong bakit pastor at ano ang koneksyon nito sa simbahan? Kasi posible kaya na hindi lang ito simpleng usapin tungkol sa outer space? Posible kaya na may mas malalim na dahilan kung bakit unting-unting tinutulak sa mundo ang alien idea? At dito papasok ang prophecy. Kaya posible kaya na matagal nang nabanggit ng Bible ang deception na ito tungkol sa alien? Posible kaya na itong tinatawag ngayon na mundo ng alien beings ay konektado pala sa spiritual deception sa huling araw? Ngayon, saan sa Bible ang alien theory? Nakita kong lumalabas sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta ang tatlong karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito ay espiritu ng mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi diyan, lumabas daw sa bunganga ni Satanas, ni Antikristo at yung bulaang propeta ang isang karumal-dumal daw na anyong mukhang palaka. Well, hindi po natin pwedeng interpret ito ng literal dahil malayo mangyari ito sa katotohanan. Sa halip, we will take it as symbolical and figure of speech. Sabi diyan mukhang palaka, meaning hindi naman siya palaka kundi mukha lang siyang palaka. Ngayon, by the guidance of God's Spirit, i-decode natin ang meaning ng lumalabas daw sa bibig ni Satanas, ni Antikristo at yung bulaang propeta na siyang karumal-dumal daw na anyong mukhang palaka. Ang sagot ay nasa verse 14. Ang sabi diyan, ang mga ito'y mga espiritu ng demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. So kung ito ay espiritu ng demonyo, tama ang ating interpretasyon na ito ay symbolical lamang at hindi literal na palaka. Ngayon, ano ang gagawin ng espiritu ng mga demonyong ito? Ipagpatuloy po natin ang verse. Ang sabi diyan, pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para labanan sa dakilang araw ng Diyos na mga pangyarihan sa lahat. So ang espiritu daw na ito ay nag-iimpluwensya sa lahat ng mga hari sa bansa sa daigdig upang tipunin para labanan daw ang Diyos. At kapag naman po sinasabi na mula sa bibig ni Satanas ang ng Antikristo at bulaang propeta, meaning ito ay kasinungalingan dahil lumalabas sa kanilang bibig ay masamang espiritu. So ang issue pala ng palaka na ito ay simbolo ng kasinungalingan. Tama, kaya nila na-deceive ang lahat ng bansa para labanan yung mabuting Diyos. Sabi kasi si John chapter 8 verse 44, sabi ni Jesus, ang diablo ang inyong ama, likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So ang primary palang ugali ni Satanas ayon sa ating Panginoong Jesus, siya ang ama ng kasinungalingan at puro kasinungalingan ang sinasabi niya.
Lahat ay puro pandaraya niya, ay puro kasinungalingan sapagkat siya daw ay ama ng kasinungalingan. Kaya kung puro kasinungalingan ang sinasabi ni Satanas at ang kasinungalingang ito ay makikita daw natin sa simbolo ng anyong palaka. Ngayon ang tanong, anong kasinungalingan na nagmumula sa Diablo, sa Antikristo at ng bulaang propeta na may simbolo na mukhang palaka? Anong dahilan kung bakit dumating sa puntong naigather nila ang lahat ng mga sandatahang lakas ng buong mundo patungo sa Israel para salubungin ng gera ang second coming of Christ sa Battle of Armageddon? Well, ang sagot dito ay yung meaning ng palaka. At anong kasinungalingan ang bumabalot sa misteryosong simbolo na ito? Well, kung titingnan niyo mabuti ang itsura ng palaka, ito po ay itsura ng modern creature na trending sa panahon natin ngayon. Maaring ito yung nakita ni Juan. Ito ang sinungaling ang Biblia. Ang sabi po ng Biblia na nilikha ng Diyos ang langit at lupa para lamang sa tao. Kung babasahin natin ang Isaiah chapter 45 verse 18, the Lord created the heavens, He is the one who is God. He who formed and made the earth, He made it firm and lasting. He did not make it a desolate waste, but a place for people to live. It is He who says, I am the Lord, and there is no other God. Ang sabi diyan, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Hindi niya ito nilikha ng walang dahilan para maging tirahan ng tao. Ibig sabihin, ang kalangitan, ang universe, ang ating planeta, ay ginawa ng Diyos para sa isang dahilan, para sa tao. Ang takbo ng mga planeta, mga solar system, mga bituin, mga galaxy at multi-universe, nag-exist sila para maayos ang timing ng mundo. Kaya nga sabi diyan, He made it firm and lasting. Sa madaling salita, we are alone in this universe that God created. Yan po ang katotohanan ng Biblia. Kaso mukha yatang ito'y mahirap ng paniwalaan dahil nilagyan na tayo ng pundasyon ng mainstream media, ng mga Hollywood movies na may alien, na may iba pang nilalang ang Diyos maliban sa ating mga tao. Ngayon, malinaw sa Revelation na yung anyong mukhang palaka ay nagmumula mismo sa dragon, sa halimaw at sa bulaang propeta. At ayon sa video, ito'y konektado sa deception at kasinungalingan na kayang impluwensyahan ang buong mundo. At dito nagiging mabigat yung tanong, bakit parang ang alien topic ngayon nanggagaling mismo sa bibig ng mga world leaders, politicians at mainstream influence? Kapareho ng propesiya sa Revelation na sa bibig mismo ng halimaw at bulaang propeta magsisimula ang espiritong anyong palaka. Marami nagsasabi ngayon na baka si Donald Trump raw ang Antikristo. Di naman natin sinasabi yan, pero ito yung binabantayan natin dito. Bakit parang lumalabas mismo sa kanya ang alien messaging? Kasi sa Revelation, malinaw na may deception na magmumula mismo sa bibig ng dragon, ng halimaw at ng bulaang propeta. At posible kaya na itong modern alien belief ay isa sa pinakamalaking deception ng huling araw? Ngayon, kapag dumating na ang panahon ng supernatural events na mangyari sa mundo, mas madaling paniwalaan ngayon ng tao ang aliens kaysa sa Bible prophecy. At dyan po nagiging delikado. Kasi posible kaya na unti-unti nang kinukondisyon ang mundo para tanggapin ang isang malaking deception balang araw? Na ang mga alien na ito ay magpapanggap na sila daw ang creator natin at hindi ang Diyos? Well, hindi natin sinasabing confirm na ito nga yun. Pero kapag pinagdikit mo yung prophecy, yung mga alien news, yung word influence, at yung revelation tungkol sa anyong palaka na mandaraya sa buong mundo, mapapaisip ka talaga na parang natutupad na ang propesiya. Tandaan, ang propesiya ay isa pa ring propesiya at malalaman mo lang ang sagot kapag natupad na ang propesiya. Kaya patuloy tayong mag-aral at magbantay propesiya.